Okay, now is April 19, and yeah, we have a news about important changes in Polish law. New law will force to follow on June 1, 2025. So this, I'm going to post this also on my FB page. Para sa mga kababayan natin, ano ba ang ibig sabihin ng batas na to? Mapipilitang sundin ang mga bagong batas sa Hunyo 1, 2025. Kasakop dito ang pagbabago, ipagbabawal ng gobyerno ang pagtatrabaho ng mga dayuhan mula sa ilang bansang nakikinabang sa paglalakbay ng walang visa. So it means, kasama rin dun sa mga batas na pinatupad nila is yung mga work, job titles na hindi naman totoo or fakes, hindi nalalabas yung mga work permit nun. Halimbawa, may mga gusto lang pumunta dito sa Poland, magpapa-apply ng mga documents na ganyan. Tapos tatalon naman. Hindi talaga totoo magtatrabaho, bawal na yon. Matagal nang bawal yun, but this time hindi na malalim na ngayon ang pag-iimbestiga ng gobyerno, so malamang hindi na yan mabigyan ng work permit. So ano pa? Pwede nang ma-check online yung mga application ng work permit. Hopefully. Pero paano i-check? Mahirap naman yun. Lalo na sa mga hindi nagsasalita ng Polish, di ba? At hindi nakakaintindi ng Polish. Hindi lang sa hindi nagsasalita, sa hindi nakakaintindi. Ang hirap mag-apply online or ang hirap online, mag-process or mag-check or anything. But pwede naman. Then, ano pa? Yung contract of employment, nandun pa rin naman, hindi mababago. So, dalawa pa rin ng klase ng kontrata, umoba zlecenia at saka umoba o prace, which is, umoba o prace is contract of employment, then umoba zlecenia is mandate contract. So, those two are still okay. So, ano pa? Yun ang mga batas na panibago ngayon. So, nakafocus to, yan. So, number 1 yan. So, sa dami ng sumbong sa Polish government, tinutukan na nila ng pansin yan. So, yun na yung isa sa mga nakasasakop dyan sa batas nila. Okay, yun naman sa mga nagtrabaho ng mga walang work permit. Pero ngayon is may work permit na, may mga TRC na, so they are tracking you down. Nalalaman nila yan, especially pag may mga transfer ng pera through Blick, bank account. You check, hindi lang ang employer at saka company ang na-check dyan, ang napaparusahan. Mas malaki ang parusa sa mga worker na nagtrabaho ng wala pang work permit kasi penalty na, deportation pa. Normally, sa mga worker, sa mga company, penalty, they can close the agency, but they can still make another agency using other names. So, that's the reality. So, kaya mga kababayan, mag-iingat tayo. Yun, ano pa? Yung mga mahilig talon. Ayan, eto na. Sa dami ng mga na-report na tumatalon na nabigyan ng visa, TRC. Reason na yan. So, ngayon hindi na ganon kadali makakuha ng mga work permit. Hindi na rin ganon kadali makakuha ng visa. Hindi na rin ganon kadali ang pag-a-apply ng TRC. May mga specific requirements na silang hinihingi ngayon. So, I guess, alam na nila yan, dinagsa tayo ng mga illegal dito, illegal na workers, dinagsa dito ng mga talon, pagka-visa lang, pagka-TRC, lipat dito, lipat doon. Before it was okay, hindi napapansin. Since madami na ngayong reports, napapansin na. Diba? Ika nga nila, walang lihim na hindi nabubunyag. So, that's the reality. So, kahit anong ingat mo, so yung iba sasabihin, ay, ba't si ganito, si ganyan? Ay, ba't si ano hindi na-trace? Ay, bakit si ano pwede? Like I said, tina-track down sila. So, that's the reality ngayon dito sa Poland. Pahigpit na ng pahigpit kasi marami na nga gumagawa ng mga kakaiba. So, yun lang para sa kaalaman ng mga Pilipino dito at ang iba pang nationality. So, mostly Tagalog naman itong sinasabi ko, kaya para sa kaalaman ng mga Pilipino, mag-iingat at huwag basta maniniwala
Pag nag-offer ng malaki sa inyo, think 10 times. Bakit nag-o-offer ng malaki? Siguro hindi babayaran yung tax and insurance ninyo. Kasi wala namang tangang employer na mag-o-offer ng malaki sa inyo tapos bayad lahat. Walang ganun. Hindi tanga ang mga Polish, hindi tanga ang mga employer na ibang lie. Walang ganun. So, okay. Ang akala mo jackpot ka na, at the end of the day, nga. So, yun lang. Para sa kaalaman ng lahat. And, nasa sa inyo pa rin naman lagi ang desisyon. Okay?